Hello mga kabayan, for today's video ay kasama ko ang aking friend. Ito kami sa DCC, nagkakape kami. Siyempre, interviewin ko to, hindi makakalampas sa aking interview. Ang Barbie ng Masbate. Hi, magandang gabi sa inyong lahat. Kumusta kayo Ano sa Bisaya dyan? yun? Yung magandang gabi sa Bisaya. Maayon na gabi sa iyong natanan sa mga taga Masbate. Hello Barbie, ilang taon ka na dito sa Qatar? Sa awa ng Diyos, ngayon darating na December, coming 10 years. Coming 10 years. Kasi Tagalog na lang. Basta naman yun. Sige, sige. Wait, Barbie, anong pinag-abulahan mo dito sa Qatar? Sa loob ng 9 years. Trabaho tayo, friend. Siyempre, para sa kinabukasan natin, Para sa ekonomiya. Ekonomiya. Barbie, ano yung pinaka-unforgettable experience mo dito sa Qatar? Kung hindi ka marunong magsalita ng Arabic, hindi mo maiintindihan. Friend, yung unforgettable talaga. Hindi na naman yan, yung may kaaway ako. Ay, may kaaway. Ay, friend, hindi talaga, Customer. friend, hindi talaga maalis siya sa buhay natin yung mga ganyang kaaway. Oo. Kailangan mahaba ang ating... Nag-aaway kami kasi akala niya hindi ako marunong mag-Arabic. Ang lakas ng boses ng friend ko. Friend, aside dyan, yung mga unforgettable experience talaga, yung mga sitwasyon sa buhay natin dito sa Qatar bilang OFW. Ano yung mga hindi natin malilimutan na napagdaanan natin sa loob ng 9 years? Sa trabaho? Hirap na hirap na. Hindi ko alam kasi okay naman ang buhay ko. Wala siyang unforgettable na May trabaho experience. lang naman, ganun. Sana all, walang... Okay lang naman ang buhay, wala namang ano. Walang hirap Laging na walang pira lang. Yun, yung mga... Pagkasahod, diretso padala, walang ipon. Ganon, padala sa pamilya. Yun lang. Ganun talaga ang buhay namin dito sa abroad. Trabaho lang, tapos padala sa pamilya. Ganon talaga. Ganun talaga. Ano naman yung masayang experience mo dito sa Qatar na hindi mo malilimutan na pag umuwi na tayo ng Pilipinas? Ay, hindi ko mo mahahalimutan yung pag-day off, pumupunta sa mga pinsan, nagbabanding, natutulog magkadikit-dikit sa isang bed, chika hanggang magdamag. Tapos kinabukasan magsiswimming kami. Yun, mga pinsan ko, yun. Ako, friend, ako mag-share. Yung unforgettable ko dito sa Qatar, yung masakit, ang sakit-sakit ng puso ko. Kasama na yan sa buhay. May sakit, may saya. Kailangan matibay ang puso mo dito sa Oo, Qatar. talaga, kasi malungkot eh. Pero minsan, masaya din kasi iba-ibang tao yung nakakasalamuha mo. Oo. Katulad dito. Tapos matututo ka sa mga salita nila, matututo ka makibagay kung ano sinong kasama mo. Yun. Lang tayo. Oo, bilang isang OFW, kailangan nararanasan din natin yung mga pakain-kain ng ganito. Pakapi-kapi. Cheers. Galing pala kami naghahanap kami ng trabaho sa exhibit, yung part-time. Kasi doon malaki yung kitaan doon sa exhibit. Ang tinatawag naman na exhibit sa Arabic, mga ano siya, mga product na galing sa iba-iba na country. Katulad, paano ba pag in-interview ka nung naghanap ka ng trabaho, on the spot yung interview? On the Paano spot. yung interview niyo ng on the spot? Kailangan marunong daw mag-Arabic in Arabic. In Arabic, if you say welcome to all of you, padalo. If ang babae Padalo? naman, padalo, panglahatan yun. Pero pag pag babae naman, padali madam. Padali isa? Yeah, padaling pag babae. Pag Ay, kunyari, i-convince mo nga yung customer, bibili ng pag lalaki naman welcome, padalo. padal. Pag panlahatan, padalo. Pag isa na lang pag babae, padali. Galing na mag-Arabic, no? Siyempre, pag mag-entertain ka ng customer, hi madam, how are you? Welcome. Kasi Arabic mo na sila, English at saka Arabic. Tapos, halika, pasok dito, madam, taali, madam, chok, halika dito, tingnan mo sa loob. Eto, wahid, Zen.
Ibig sabihin, okay to, maganda to. Ay, ganun. Oo. Galing mag-Arabic, di ba? Siyempre naman, friend, magda 10 years Pero na Arabic sa sales. friend, ano yung dream mo? Ano yung dream mo, Barbie, sa na nandito ka sa ibang bansa, malayo ka sa pamilya mo? Ano yung dream mo na matupad? Kaya ka lumayo sa pamilya mo, na nagtrabaho ka dito sa ibang bansa. Ano yung dream mo? Ano yung pinaka-dream mo? Ano lang ako, kung ano lang, mag-iipon lang ng pera para yung may maliit na ako na negosyo na sinisimulan, gusto ko lang mapalago. Wow. Pero hindi ko na muna sasabihin dito sa kanila. Ay, kailan ka go for good sa Pilipinas? Tagal mo na dito sa abroad, ah. Sa ngayon, hindi pa naman ako magpo-for good kasi okay pa naman ako dito, bata pa naman, hindi pa naman matanda. Tago natin yung edad. Ano pa lang, 32? Ay, very young. Oo, hindi ka pa, wala pang for good. Wala na- pa. Ay, For good, mga 60 na. ang hirap sabihin na magpo-for good ka na kasi wala pang masyadong ipon. Oo, Hindi mo kasi masasabi na ano, magpo-for dito good kasi ka. sa abroad, hindi mo maiwasan magpadala ka lagi. Kasi hindi mo alam ang mga pangyayaring, mga biglaan lang. Makalungkot talaga dito. Pero Mabilis ako, lang taon naisip ko, matapos. gusto ko na lang umuwi. Bakit gusto mo na mauwi? Sawa ka na dito, di umuwi ka at bumalik ka dito. Parang Ganun lang yun. Hindi, Parang pagod ka lang kasi pag hindi masaya ang puso mo. Pag masaya ang puso mo, wala wala din na. naiisip ang Ay, wala nang nagpapasaya sa puso. ano lang yan, pasanayan. Kasi pag OFW kang sinasabi, patatagan lang ng puso, patibayan lang. Pwede give up na yung puso ko. Ang tagal-tagal ng ano. Di ang utak mo huwag mag-give up. Kumakapit. Nakakapagod. Well, parang tatandang dalaga na lang ako dito sa Qatar kaka-abroad. Wala na, walang Okay lang love yan, para life, sa mama mo. trabaho. Eh, yung mama ko kailangan ko nang uwiin kasi matanda na. Yung oras, Oras hindi na maibabalik. yung oras din na mababalik. Pero yung pera, Makukuha pa rin. oo, kikitain pa yan. Yun nga. Pero ako, okay pa naman ako, friend. Kasi may mga kapatid pa naman ako dun sa magulang ko. So, wala ka pa palang plano for good. Hindi pa sa ngayon, nag-iipon pa ako. Kasi kung mag-for good ka, talagang goods na goods ka na talaga sa Pilipinas. Yung tipong may business ka na tapos may savings ka pa, yun ang maganda. Kasi ma-failure man ang business mo, may savings ka pa. Tama ka. Oo. Kaya medyo okay naman ang buhay na namin. Pero kailangan talaga natin naman kahit sa Pilipinas tayo magtrabaho. Kumusta naman yung puso mo, my friend? Okay lang Tumitibok. naman. Tumitibok pa naman, syempre, buhay pa. Ano na to? Hindi kasi nakakapagod na yung mga Ano yung nagpapablooming sa'yo, friend? Bakit sobrang blooming ngayon? blooming. Kasi kailangan ka blooming, hindi ka tatanggapin sa trabaho kapag hindi ka blooming, kapag sales ka in cashier. Ouch. So, hindi ako sa mga kapwa natin OFW, ano yung maa-advise mo sa kanila bilang isang OFW, matagal ka na dito, ano maa-advise mo to be strong OFW? Ano yung sasabihin Maging mo? ano lang sila, maging matatag lang sa lahat ng pagsubok. Tapos, wag puro bigay, magtira din sa sarili. Maglaan din ng oras at panahon sa sarili. Wag puro bigay sa pamilya. Magtira sa sarili. Kasi, sa mga nakikita ko rin, kawawa ang ibang tao. Hindi naman sa experience ko, kasi ang magulang ko may trabaho. Mama at papa ko may trabaho at mga kapatid ko. Okay kami. Pero ang kailangan nila, sila mismo nagsasabi, magtira ako sa sarili ko, mag-savings ako. Kasi para sa akin, kasi hindi tayo pabata, patanda tayo. Oo, hindi rin tayo forever nasa Forever. abroad. Kaya swerte ako sa magulang at sa mga kapatid. Wow. Ewan na lang sa love life, friend. Baka nandyan sa tabi-tabi lang. Yung love life yan, friend, pinagpipray hanggat buhay, may pag-asa. Pag-asa. Bye! Bye!